Former President Rodrigo Duterte, gusto nga bang ihiwalay ang Mindanao at gawin itong isang bagong bansa? So ang mangyayari niyan, ang Pilipinas ay magiging Luzon, Visayas na lang at ang Mindanao ay magiging independent country. Yun po ang gustong gawin ngayon ni dating Presidenteng Rodrigo Duterte. Sa tingin niyo, sang-ayon ba kayo sa kanyang binabalak? At bakit naman kaya bigla niyang naisip na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Matapos po kasi ng kanyang mga tirada sa ating Presidenteng Bongbong Marcos na inakusahan niya na nagdodroga, na ito ay isang drug addict, pinabulaanan naman po ito ng PIDEA at ng PNP at sinabing never daw na nasali ang pangalan ni President Bongbong Marcos sa narco list ng PIDEA. So, saan kaya nakuha ni ex-President Rodrigo Duterte yung kanyang listahan? Ang sinabi niya, yung daw listahan na yun ay ipinakita sa kanya ng PIDEA nung panahon siya ay mayor pa ng Davao. Nung panahon na yun, ang presidente ay si Noynoy Aquino. At noong 2016, tumakbo po si BBM bilang Vice President. Ang nakalaban niya po ay si Leni Robredo. At ang nakaupo nun ay si Noynoy Aquino. And during Noynoy's time, madali para sa kanya ang makakuha ng listahan ng PIDEA. At kung nandun man ang pangalan ni Bongbong Marcos, hindi ba dapat ginamit na ni former President Noynoy Aquino yung listahan na yun ng PIDEA para ibagsak ang kandidatura ni Ferdinand Marcos? Alam po natin kung gaano katagal na ang tunggalian ng pamilyang Aquino at ng mga Marcos. At kung totoong andon ang pangalan ni Bongbong Marcos sa listahan ng mga adik, di sana unang-una na si Noynoy Aquino na ginamit yung pagkakataon na yon para ibuko sa publiko na si Bongbong Marcos ay isang adik. Pero bakit hindi ginawa ni former President Noynoy Aquino? Tapos ang sabi ni former President Duterte, ipinakita daw sa kanya. Teka muna, bakit yung listahan ng PIDEA nung panahon pa ni Noynoy ang sinasabi ni former President Duterte? Bakit nung siya ay presidente pa, sana kumuha na siya ng narco list ng PIDEA? Hindi nga ba nagkaroon siya ng sarili niyang Duterte list? Yung mga listahan daw ng mga drug users, drug pushers, at marami pong napasama doon. Bakit hindi niya sinabi na nandun ang pangalan ni Bongbong Marcos? Ngayon, bigla na lang sasabihin niya na pinakita sa kanya ng PIDEA ang listahan at nakita niya ang pangalan ni Bongbong Marcos. Samantalang a couple of weeks ago, nung lumabas yung pulburon issue na yon, na meron daw video si President Bongbong Marcos na nagko-cocaine, ano ang sabi ni former President? Walang pulburon video. Dahil kung meron yan, matagal na sanang inilabas. Bakit ngayon? Biglang sasabihin niya na nandun ang pangalan ni President Bongbong Marcos. Di sana, matagal na rin niyang inilabas yan. Bakit ngayon? Parang galit na galit siya kay President Bongbong Marcos. Dahil ba sa hindi nasusunod yung gusto niya? Kasi isa sa gusto nilang mangyari, dahil ang tawag niya kay President Bongbong Marcos ay weak leader, akala niya kayang-kaya niyang paikutin si President Bongbong Marcos sa kanyang mga palad. Doon siya nagkamali. Yung akala niyang weak leader, mas malakas pa pala kaysa sa kanya. Tatahi-tahimik si President Bongbong Marcos, hindi siya palasigaw, hindi siya palamura, very gentle siya, pero yun ang hirap sa ganyang tao. Hindi mo malalaman, hindi mo maaarok, hindi mo kagad mahuhulaan kung ano ang nasa isip ni President Bongbong Marcos. Hindi katulad ngayon ni ex-President Rodrigo Duterte. Sumobra na yata ang pagiging palamura niya. Kung dati nung siya ay presidente, panaka-naka yung paglabas niya ng pagmumura. Ngayon, doon sa prayer rally, na hindi ko maintindihan kung bakit tinawag na prayer rally, samantalang puro paninira at puro na lang pag-aakusa kay President Bongbong Marcos ang ginawa nilang mag-ama. So ngayon naglabas ng pahayag ang PIDEA na wala ang pangalan doon ni Bongbong Marcos, kahit na yung PNP, nagsabi na rin na wala doon sa listahan nila ang pangalan ni President Bongbong Marcos, ayaw maniwala ni former President. At sinabi niya, oras na makuha niya yung listahan na yon, isa sa publiko niya. Pero mukhang matatagalan pa Dahil sabi niya,
Pag natapos ang termino ni Bongbong Marcos, lalabas na daw yung totoong listahan ng PIDEA. Tinawag pa niya mga ugok, yung mga taga-PIDEA na yan. Napaisip nga ako pansinin ninyo yung mga vloggers, influencers na anti-Bongbong Marcos. Pansinin nyo ngayon ang style ni ex-President Rodrigo Duterte. Ano po ang pagkakapareho nila? Masyado po silang toxic at palamura. Yan ba ang gugustuhin ninyo sa isang iniidolo ninyo o sinusuportahan ninyo? Yan ba para sa inyo ang katangian ng isang strong leader? Kung napanood nyo yung speech ni Rodrigo Duterte doon sa prayer rally, ewan ko na lang kung di kayo kinalabutan sa sunod-sunod na pagmumura niya. Yung kagaspangan at kawalang galang sa posisyon ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Nung siya ang presidente, kahit na anong mura ang gawin niya, may narinig ba tayo sa mga Marcos family na binatikos nila yung style ni President Duterte during his term? Wala. Bakit ngayon? Walang habas, walang patumanggang pagmumura ang ginawa ni former President sa ating Presidente. Ngayon, porque hindi nagtagumpay yung kanyang paninira kay President Bongbong Marcos dahil siguro akala niya pag siniraan niya ang ating presidente, ang mga followers ni Bongbong Marcos ay mag-iiba ng isip at sasabihin, ano ba tong sinuportahan natin? Drug addict pala. Pero nakakalimutan siguro ni former president na kahit na ang majority ng supporters ni President Bongbong ay yung tinatawag na masa, hindi naman tayo nagkukulang sa pangunawa at sa understanding. Alam natin na yung ginagawa niya ay paninira lang dahil simula pa naman ng kampanya kung ano-ano na ang paninira ni former President kay Bongbong Marcos. Weak leader, gumagamit ng cocaine, at rich kid daw, at kung ano-ano pa. Sabi ng ilang maka-Duterte, yan daw ay strategy ni Rodrigo Duterte para daw kunyari nag-aaway-away pero solido pa rin daw ang samahan Marcos Duterte. Pero sa tingin ninyo, kung napakinggan nyo yung speech niya, strategy pa bang matatawag yon? Hindi po. Yan po ay tahasang paninira. And come to think of it, nasa harapan pa nila si Amy Marcos at nakikinig sa kanila. Kung matatandaan po natin, si Amy Marcos, ang kapatid ng ating presidente, ay hindi po sumuporta sa ating presidente nung nagkaroon ng event, yung pong Bangon Pilipinas Rally dyan sa Luneta. Mabuti pa si VP Sara, nagpakita sa Luneta at nagpahayag ng kanyang suporta kay President Bongbong Marcos. So okay lang kung pagkatapos diyan ay tumuloy siya ng Davao para suportahan yung kanyang tatay at mga kapatid, natural lang po yun. Pero si Amy Marcos, na naturingang super ate ni President Bongbong Marcos, ay no-show. Hindi nagpakita sa Luneta. Pero nandun siya sa prayer rally ng mga Duterte. Ano kaya ang naging pakiramdam ni Senator Amy? Kahit na siguro matigas or pusong bato yan, ewan ko na lang kung anong klaseng tao siya kung hindi siya nasaktan ng kahit kapiranggot sa mga narinig niyang mga paninira sa kanya ng mag-amang Rodrigo at Baste Duterte. Si Baste Duterte na sinasabi pang mag-resign na daw siya dahil siya daw ay tatamad-tamad. Tamad pa ba yan sa mata ni Baste Duterte? Na sa halos 2 taon pa lang ni President Bongbong Marcos ay marami na siyang accomplishment. At sasabihin pa ni Baste na walang pagmamahal si BBM sa bayan. Yan ba ang walang pagmamahal? Tapos kahit na harap-harapan si Amy Marcos, pinabababa ni Baste si BBM sa kanyang pwesto at mag-resign na daw. At nung dumating yung time na si ex-President Rodrigo Duterte naman ang nagsalita, walang habas na paninira, pagmumura at akusasyon ang binitawan ng mga salita laban sa ating presidente sa harap ni Amy Marcos. Pero nung nagsorry si Baste Duterte kay Amy Marcos, ewan ko ba naman kung bakit kay Amy Marcos nagsorry samantalang ang mga binitawan ng salita ay para kay President Bongbong Marcos. Ano ang sagot ni Senator Amy? Wala lang, patawa-tawa lang siya. At naintindihan naman daw niya si Baste Duterte. Nararamdaman niya ang pinanggagalingan ni Baste. Dahil ikaw ba naman ang makukulong ang tatay mo at ang ate mo dahil sa ICC?
Kahit na sinabi na ng ating presidente na sa 100 ulit niya nang sinabi na hindi makikipag-cooperate ang ating gobyerno sa ICC dahil hindi tinatanggap ng ating presidente yung jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. So, nung pinagtanggol ni Sara yung kanyang kapatid, okay lang, kapatid niya yun eh. Pero si Amy Marcos, ang pinagtanggol, kapatid ng Vice President. Bakit hindi niya maipagtanggol yung kapatid niya na harap-harapan, na dinungisan at niyurakan ang pangalan nilang Marcos? So, ewan ko kung anong nasa isip ni Senator Amy Marcos, bahala siya sa buhay niya, kung ano man ang kahihinatnan niya sa pagsuporta sa mga Duterte at parang iniwanan niya na yung kanyang kapatid, hintayin na lang po natin. At dahil nga sa hindi nagtagumpay si ex-President Duterte sa kanyang mga birada kay President Bongbong Marcos, dahil mas lalo lang lumakas ang suporta ng tao kay President Bongbong Marcos, meron na naman bagong pakulo si ex-President. At ito ay ang balak niyang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas at gawing isang bagong bansa. So kapag natuloy yan, ang Pilipinas magiging Luzon, Visayas na lang. At magiging separate state ang Mindanao. Sa tingin ninyo, sino ang mamumuno? Sagot ng mga netizens, di si Rodrigo Duterte. Ayokong isipin yung mga iniisip ng ibang netizens na talagang si Rodrigo Duterte is hungry for power. Pero the way things are going, bakit mo naman gugustuhin na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas? Dahil sabi niya, mag-independent tayo kung ganun. Ako, gusto ko talaga. Gusto ko na. Nagsawa na ako sa kwan. Ilang presidente na kasi walang nangyari sa Pilipinas. Baka nakakalimutan ni former president na naging presidente din siya. Kasama siya doon sa mga naging presidente ng Pilipinas. Anong ginawa nyo? Bakit hindi umunlad ang Mindanao? Huwag niyong isisi kay President Bongbong Marcos kung bakit hindi maunlad ang Mindanao ngayon. Ilan kayong mga naging past presidents? Bakit hindi niyo ginawa ng paraan? Ngayon sasabihin mo, walang nangyayari sa Pilipinas? Ano ba talaga ang pakay ni former president kung bakit gusto niyang mahiwalay ang Mindanao at naging separate state? Hindi kaya dahil sa natatakot siya sa ICC? Dahil nga may mga bulong-bulungan na nandito na ang ICC at nagko-conduct na ng kanilang investigasyon. Pero sa kanya na rin po nanggaling kung bakit gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Sabi po dito sa Inquirer.net, in a briefing streamed by SMNI on its Facebook page, Duterte said that he does not need help from the government regarding the complaints he is facing before the ICC because probers can only access the Philippines, indicating that Mindanao would no longer be part of the country. Sabi pa niya, pati ang ICC, I would like to tell this to Mr. Marcos. Sir, bitawan mo yung ICC. Huwag mo akong tulungan dyan. Ako na ang bahala. Kasi pag mag-Mindanao state na, si Alvarez naman magtago sa akin dito sa Mindanao. So, yun ang way na para matakasan niya ang investigasyon ng ICC, ang ihiwalay ang Mindanao. Dahil pag nagtagumpay siya na gawing ito ay separate state, wala ng jurisdiction ang ICC sa Mindanao o dun sa gagawin nilang bagong bansa. Bakit ba ayaw nilang maniwala kay President Bongbong Marcos nung sinabi nito na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC? At sinabi pa nga na kung maglalabas ng warrant of arrest ang ICC, hindi po i-enforce yan ng gobyerno ni President Bongbong Marcos. At kung talagang wala silang kasalanan, hindi sila dapat matakot. So isa ito sa dahilan kung bakit gustong ihiwalay ni former President Rodrigo Duterte ang Mindanao. Sabi-sabi pa ng iba, kapag nahiwalay ang Mindanao, mababalitaan na lang natin na ito ay naging probinsya na ng China. Malaya na nga naman si former President Rodrigo Duterte na makipag-deal sa China kapag hiwalay na ang Mindanao sa Pilipinas. But of course, marami pang mga senador ang nagsasabing mukhang malabong mangyari yan kasi unang-una, yan pong binabalak ni former President ay unconstitutional. Wala pong provision sa ating Constitution na pwedeng humiwalay ang isang parte ng Pilipinas sa kabuuan ng Pilipinas. At ilang beses na po yan tinangka nila na i-separate ang Mindanao sa Pilipinas,
pero hindi po nangyari. So sa tingin ninyo, magtatagumpay si former President na ihiwalay ang Mindanao? Ano ang masasabi nyo rito? Hanggang dito na lang po muna tayo. Hanggang sa susunod na mga issues, maraming salamat po.